Sa ngayon, lahat ay binabantayan ang mga barko. Pinapanood nila ang mga balita. Pinapakinggan nila ang mga pahayag mula Washington, Tehran at Pakistan. At karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay tungkol sa isang negosasyon. May konting negosasyon pero hindi yon ang totoong pakay. Isa itong pagsubok ng determinasyon, pagsubok ng tiyaga, pagsubok kung sino ang nakakaintindi ng laro at kung sino ang hindi. Ang tunay na tanong sa likod ng lahat na nakikita natin ngayon ay simple lang. Sino ang unang bibitaw? Ang unang bibitaw ba ay ang rehimen sa Tehran o si Pangulong Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos? Kung di mo maintindihan kung paano mag-isip ang Iran, di mo rin maiintindihan ang prosesong ito o paano ito gumagana. Hindi lang ito ukol sa politika. Hindi lang ito tungkol sa estratehiya. Bumabalik ito sa dalawang malalim na ugat na kailangan nating tuklasin, ang sining ng pamamahala ng Persia at ang doktrina ng mga Shiite. Pagsamahin ang dalawang ito at magraresulta sa isang napaka-espesipikong bagay. Isang bagay na sa kasamaang palad ay matagal nang hindi naunawaan ng kanluran sa loob ng maraming taon. Pasensya bilang isang sandata. May isang kasabihang Persyano, guluhin mo ang tubig at mahuhuli mo ang isda. Pag ginulo mo ang tubig, malilito ang mga isda at babagal, kaya madali mong mahuhuli ang gusto mo. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pahabain mo ang sitwasyon, itago mo ang tunay mong balak, paggurin mo ang kalaban mo. Pag napagod na sila, kunin mo ang gusto mo. Hindi lang ito isang talinghaga. Ito ang estratehiyang operasyonal ng Iran. Nakikita natin itong nangyayari ngayon. Hindi nakikipagnegosasyon ang Iran para makipagkasundo. Nakikipagnegosasyon ang Iran para baguhin ang kasunduan sa pangpapatagal hanggang ikaw ang mapagod. Para maisagawa ang estratehiyang iyon, kailangan ng teroristang rehimen ng Iran ng dalawang bagay. Kailangan nitong mabuhay at kailangan nito ng alas na magagamit habang nabubuhay ito para mapagod ang kalaban nito. Kapag nawala ang alinman doon, babagsak ang sistemang inaasahan nila. Saan ang gagaling ang alas nila? Ang unang alas ng Iran ay simple, enerhiya, na dati na nating napag-usapan. Kapag ginulo mo ang kipot ng Hormuz, naaapektuhan din ang pagpapadala ng kalakal. Tumaas ang presyo ng langis, kaya mas mahal na ang lahat. At bigla ang Europa na halos walang gaanong nakataya rito hanggang ngayon at hindi tumugon sa mga hinihingi ng Estados Unidos. May mga bansa tulad ng Espanya na tumanggi sa paggamit ng kanilang teritoryo ng Estados Unidos kahit pinipilit sila. Malakas ang pressure sa Europa. Nasa ilalim ng presyon ang mga pamilihan sa Europa, pati na rin ang mga politiko dahil tumataas ang presyo ng kape, flat screen TV at iba pang bilihin. At ang pinakaimportante, kapag huminto ka sa gasolinahan para magpakarga ng sasakyan mo, makikita mo kung paano patuloy na tumataas ang metro. Grabe, ang mahal na ng isang tangke ngayon. At kahit na ang Estados Unidos ay medyo protektado, ibig sabihin ay kumukuha ito ng langis mula sa sarili nilang bansa, tumaas pa rin ang presyo ng langis sa Amerika dahil sa epekto ng krisis. Bumabalik ang pressure na yan sa Washington at sa presidente ng Estados Unidos. Ngayon, ito ang problema ng Iran. Mukhang hindi masyadong nababahala si Pangulong Trump dahil ang Estados Unidos ay hindi ganong apektado kumpara sa Europa. At dahil naintindihan niya ang isang bagay na talagang napakahalaga. Natitiis ang panandaliang hirap at sa katunayan, tinitiis na ito. Gumagana pa rin ang Estados Unidos. Hindi matitiis ang matagalang estratehikong pagkatalo. Ibig sabihin, kung ang Iran ay may kakayahang nuklear at tinatakot ang kipot ng Hormuz gamit ang kakayahang nuklear, o Israel, o Saudi Arabia, o UAE, lahat ng kaalyado ng Estados Unidos, maaapektuhan din ang Estados Unidos. At kung may kakayahang nuklear para siguraduhin ang seguridad ng kipot ng Hormuz, ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, kahit magpasya ang Iran at Sina na lusubin ang Taiwan at guluhin ang kanilang industriya, walang makakapigil sa pagdaloy ng langis mula sa kipot ng Hormuz para suportahan ang imperialistang ambisyon ng China dahil mayroon silang sandatang nuklear. Maaring bumalik ang epekto nito sa Washington, D.C. Ang ikalawang alas ng Iran ay oras. Tinitingnan nila ang kalendaryo at sistemang pampolitika ng US. Tinanong nila kung kaya naming patagalin ito hanggang mapilitan si Trump ng sarili niyang partido sa midterms. Iyan ang taya nila. Ngayon, maaring dalawa ang iniisip ni Trump.
Pwede ring walang usad ang Kongreso, kaya mas mainam na kumilos na ako ngayon dahil malamang hindi rin magbabago. Kung walang gumaganang Kongreso, aasa na lang ako sa foreign policy. Nahawak ko naman o baka naman sinusubukan niyang sumugal ng todo para makuha ang isang tiyak na resulta at maipakita kung ano ang magiging takbo ng politika sa hinaharap. Pero ang Iran ay umaasa sa oras. Lagi silang umaasa sa oras. Ngayon, ang ikatlong posibleng taya ng Iran na tingin ko'y mahina at hindi ako sigurado kung ginagawa nila ay ang China. Gustong-gusto ng Iran na gawing isang sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at China ang Hormuz. Ngunit dito, nabaligtad ng Estados Unidos ang sitwasyon at mahalagang maintindihan ito. Hindi sarado ang kipot ng Hormuz sa lahat ng barko. Hindi ito sarado. Nakakadaan pa rin ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Ginagarantiyahan ng Estados Unidos na makakadaan ang mga barko basta malinis ang mga mina na magagawa natin sa mga susunod na araw at magpapatuloy ang daloy ng langis. May isang limitasyon lang. Bawal magsakay ng langis ang barko mula sa pantalan ng Iran. Ano ang ibig sabihin niyan? Pwedeng kumuha ng langis ang isang tanker na Chino mula sa UAE. Pwede rin itong kumuha ng langis mula sa Saudi Arabia. Pwede itong kumuha ng langis mula sa kahit saan pa sa Gulpo. Hindi lang ito pwedeng kumuha ng langis mula sa Iran. Ngayon, iyan ang talino ng estratehiya dahil patuloy pa rin gumagana ang Sina. Kahit na sarado ang kipot ng Hormuz para sa mga barko ng Iran, ibig sabihin nakakaraos pa rin ang Sina. Hindi man maganda, pero nakakaraos pa rin sila. Ginamit ng Estados Unidos ang pinakamalakas na sandata ng Iran at ginawa itong mitsa ng hidwaan sa pagitan ng Iran at China. Ngayon, nakakakuha ng langis ang China at gumagana ang pandaigdigang sistema, ngunit naiiwan ang Iran. Isipin mo ngayon ang alternatibo. Kung tuluyang isara ng Iran ang kipot ng Hormuz at bantaan ang lahat ng barko, hindi Amerika ang unang tatamaan. Hindi muna tatamaan ang Europa. Sina ang mapipinsala? 70% ng langis ng China ay galing sa gitnang silangan at Gulpo. Ngayon, may pagpipilian ng Sina. Pwedeng pilitin ang Iran umatras o lumapit sa Estados Unidos para muling buksan ang ruta. Iyan ang patibong. Nagawang baliktarin ito ng US. Kaya kung ititigil ng Iran ang pagpapadala ng mga barko sa Strait at hindi na makakuha ng langis ang China mula sa mga bansa sa Gulpo, mapipilitan ng China na pilitin ng Iran na buksan muli ang Strait. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. At dati, hindi ko rin ito alam bago ko ito suriin. Ang mga balon ng langis ay hindi parang gripo. Hindi mo lang basta-basta mapapatay o mabubuksan ang mga ito gaya ng gripo sa lababo mo. Kapag gumagana ang balon ng langis, tuloy-tuloy ang daloy nito. Para mapatigil ang produksyon ng isang balon ng langis at maselyuhan ito, bumababa ang presyon sa balon at naiipon ang mga likido rito. Nasisira ang infrastruktura. Minsan, pwede mong muling paganahin ang balon, pero minsan, hindi na talaga. Ano man gawin mo, hindi mo makukuha ang parehong resulta. Nakita natin ito sa Estados Unidos, sa Texas at sa Hilagang Dakota. Nang bumagsak ang merkado noong 220,000 balon ang isinara. Ilan ay bumalik na mahina, pero marami sa kanila ang hindi na nakabalik kailanman dahil hindi na practical na paandarin. Ihambing mo yan sa Iran. Kapag naharang ang pag-export nila, mapupuno ang imbakan ng langis, titigil ang produksyon at magsasara ang mga balon. Ngayon, hindi mo lang tinatamaan ang ekonomiya ng Iran, sinisira mo rin ang kakayahan nitong maging tagapagbigay ng langis sa hinaharap. Pangmatagalang pinsala ito, hindi ito sanksyon. Ito ay unti-unting pagsakal sa ekonomiya ng rehimeng terorista ng Iran. At habang nangyayari ang lahat ng ito, habang nagaganap ang pagsakal na ito ngayon dahil hindi may benta ng Iran ang kanilang langis at umaapaw na ang kanilang mga imbakan, tuloy pa rin ang mga negosasyon. Para mas maintindihan ito tungkol sa produksyon ng lamis, kung marunong kang mag-Hebreo at kaya mong makinig sa Hebreo, may maganda at malalim na podcast ni Nitzan David Fuchs na tinatawag na Miskaka Gadol o Ang Malaking Laro. Ano ang nakikita nating nangyayari ngayon? Dumarami ang mga unit at kagamitang mula sa Estados Unidos sa riyon.
Ang mga carrier group tulad ng Bush Carrier Group, mga puwersang amphibious at malawakang pagpapalakas ng suportang lohistikal ay patuloy na pumapasok sa gitnang silangan. Hindi ito nananatili sa isang estado. Dalawang landas ito na sabay na nangyayari, diplomasya at puwersa at sabay silang umaandar. Sa katunayan, maraming ulat na may daan-daang mga flight na nagaganap sa himpapawid ng Iran. Malamang na sinusuri kung ano ang kakaharapin ng isang paglusob sa lupa. Dahil kung magkakaroon ng paglusob sa lupa, magkakaroon ng malawak na suporta mula sa himpapawid bago tumapak ang mga tropa ng Estados Unidos sa lupang iyon. Kaya lahat ng ito ay nangyayari. Sa isang banda, nakatuon ito sa negosasyon at sa kabila, nagpapalakas ito ng puwersa sakaling hindi man tagumpay ang negosasyon. Patuloy itong iginigit ng Estados Unidos at Israel hanggang ngayon na zero enrichment at ang ganap na pagbuwag ng nuclear program ng Iran na hanggang ngayon ay tinatanggihan pa rin ng Iran na gawin. Ngayon, pag-usapan natin ang Pakistan. Inasahang magpapatuloy ang pag-uusap maaring sa Islamabad o iba pang lugar. Pero kahit si Trump ay pinananatiling hindi pa tiyak ang sitwasyon. At may sinasabi yan sa atin, bukas ang daan para sa negosasyon. Pero gaya ng sabi ko, pinalalakas pa niya ang puwersa niya kaya walang malinaw na kasunduan. Lahat ng mga nagsasabing guguho na ang mundo at inaangkin na umatras na ang Estados Unidos. Ulit-ulit nilang sinasabi na anumang gawin ng Estados Unidos, palaging sinusubukan ng New York Times, CNN, Haaretz at Israel na palabasing mahina ito. Umatras siya, hindi nakuha ang gusto niya at isang kabiguan daw ito. Pero hindi totoo yan. Malaking tagumpay ito. Hindi siya umatras. Ano ang gusto ng Estados Unidos? Hindi sila naghahanap ng maliit na kasunduan. Kahapon, narinig natin sina Marco Rubio at pangalawang Pangulo Vance na nagsabing hindi siya naghahanap ng bahagyang kasunduan. Ang hinahanap niya ay isang malaking kasunduan, isang kumpletong pagbuwag at pantanggal ng enriched uranium at kapalit nito, isang komprehensibong kasunduan. Ekonomikong integrasyon para sa bagong Iran, kasaganaan para sa bagong Iran, at isang landas pabalik sa pandaigdigang komunidad. Yan ang alok. Pero ito ang problema. Para sa Iran, ang pagsuko ng kanilang enriched uranium ay nangangahulugan ng pagsuko ng kanilang alas. At kung mawala ang alas na yon, mawawala rin ang kakayahan nilang mabuhay sa mahabang panahon. Kung titingnan natin ang kasabihan nila, nagpapaliban lang sila. Tinatagal nila. Gumugulo sila sa sitwasyon dahil iyon ang nakasanayan nilang gawin. Sa loob ng Iran, anong ginagawa ng rehimen? May particular silang ginagawa. Alam nito na hindi niya kayang saktan ng Israel. Hindi rin niya kayang saktan ang Estados Unidos. Ang magagawa lang nito ay kumbinsihin ang mga tao na di nakakaalam dahil sa media blackout na matibay pa ang rehimen. Hindi nila nakikita ang nakikita natin. Hindi nila napapanood ang podcast dahil wala silang access sa media. Binababahas sila ng propaganda araw-araw. Sinasabihan sila na nananalo ang rehimen. Nakita na natin ito dati kasi noong operasyon, noong Hunyo, ganito rin ang sinabi nila sa kanilang mga tao. At inabot ng ilang buwan bago umabot ang katotohanan sa mga tao ng Iran. Inabot ng 6 na buwan mula Hunyo matapos ang kampanya bago lumabas sa kalsada ang mga tao ng Iran noong Enero dahil natagalan bago nila maintindihan na labis ng pinahina ang rehimen. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Halos 10,000 na mandirigma ng IRGC mukhang napatay na. Nawasak na ang kanilang mga imbakan. Ang kanilang kakayahan sa paggawa at pagbuo ng ballistic missile ay nawasak na rin. Kaya bumabalik tayo sa pangunahing tanong. Sino ang unang bibitaw? Makikipag-usap ba ang Iran at bibigay? Sa tingin ko, napakaliit ng posibilidad dahil nakatuon ang estratehiya nila sa sariling pananatili. O itutulak pa ito ni Pangulong Trump? Kung lalala pa, may mga opsyon. Ipagpatuloy ang pagsakal sa ekonomiya, panatilihin ang presyon sa Hormuz at kunin ang mga estratehikong asset tulad ng cars at iba pang napag-usapan nitong mga linggo. At dagdagan ang panloob na presyon sa rehimen sa pamamagitan ng pagtitiyak na magkakaroon ng akses sa balita ang mga taong iyon. Hindi ito teorya. Ito ang inihahanda ngayon at ito ang buod ng lahat ng ito. Kung umatras ang Iran, magkakamit si Trump na makasaysayang tagumpay. Kung umatras si Trump at manatili ang enriched uranium ng Iran,
Magiging mahalaga ang digmaan at mapapaurong ang Iran, pero hindi ito magiging makasaysayang tagumpay. Ibig sabihin, mananatili ang rehimen, ang banta, at hawak pa rin nila ang kalamangan. Kahit anong paliwanag, hindi ito ganap na tagumpay. Ngayon, gusto kong sabihin ang isang mahalagang bagay sa tingin ko para sa marami sa atin. Ngayong linggo, sa araw ng paggunita sa Holocaust, may malalim na sinabi si Punong Ministro Netanyahu. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2,000 taon, hindi na naghihintay ang mga Hudyo. Tayo ay kumikilos na talaga. Taong 1,936, 37, 38, at 39 at nakikita natin ang banta na unti-unting lumilitaw sa abot-tanaw. Pero sa pagkakataong ito, kumikilos tayo ng maaga. Ipinagtatanggol natin ang ating sarili. Hawak natin sa sarili nating mga kamay ang ating kapalaran. Sa tulong ng Diyos, nauunahan natin ang gustong sumira sa atin bago sila kumilos. Mag-step back muna tayo at mag-isip. Sa loob ng 2,000 taon, namuhay ang mga Hudyo sa pagkatapon at pag-uusig. Wala tayong kalaban-laban. At ngayon, ang sandatahang lakas ng Israel, ang ating mga sundalo at ang determinasyon ng mga Israeli at ng ating pamunuan ay handang kumilos. Hindi ito isang normal na pangyayari sa kasaysayan. Makasaysayan ito at hindi dapat balewalain, kaya galit ang mga kaaway at sinusubukan nilang baguhin ang pananaw dito. Noong isang araw, tulad ng debate ko kay Mehdi Hasan, nagbigay siya ng pahayag. Binababago niya ang pananaw sa lahat at iniiwas ang usapan mula sa programang nuclear ng Iran papunta sa umano'y sandatang nuclear ng Israel na siyang kinahuhumalingan niya. Nagbigay siya ng pahayag na ang Israel ay obligado sa ilalim ng Resolusyon 4 na 187 ng United Nations Security Council. Iyon ay mali. Ang Resolusyon 4 na 187 at mahalagang malaman nating lahat ito ay hindi isang Chapter 7 na resolusyon. Mga resolusyon lang ng Chapter 7 ng United Nations ang may bisa at pwedeng ipatupad. Walang Chapter 7 na resolusyon tungkol sa nuclear laban sa Israel, ngunit meron laban sa Iran. Mahalaga iyon dahil mahalaga ang katotohanan. Makikita natin na sinusubukan ng mga kaaway ng Israel na baluktutin ang katotohanan at ilihis ang argumento. Kaya narito tayo ngayon. Ang mga barko ay gumagalaw at patuloy na dadaan sa kipot. May mga negosasyon na nangyayari pero tumitinde na ang presyon. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang tanong na natitira ay, sino ang unang bibigay? Iwanan ba ng Iran ang kanilang estratehiya ng pagpapaliban at isusuko ang kanilang kalamangan? Atras ba ang Estados Unidos at iiwan ang rehimen na may sapat pang lakas para muling lumaban? Hindi lang ito tungkol sa isang kasunduan. Ito ay tungkol sa anyo ng susunod na dekada o mas mahaba pa. Sa huli, hindi naalala ng kasaysayan kung sino ang pinakamatagal magsalita o kumilos. Ang kasaysayan ay naaalala ang mga nanindigan hanggang sa tagumpay. Tunay na tayo ay nasa mahalagang panahon sa gitnang silangan para sa Israel, para sa Estados Unidos, at masasabi kong pati na rin sa buong mundo. Salamat sa pagsama sa akin sa True East Podcast.